Sa ilalim ng mahina at panandaliang paghubog ng araw na pinalabo ng hamog ng isang halimaw. Ang malaapoy na pulang buhok ni Flynn ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang takot ay dumaloy sa ugat ng halimaw dahilan para manginig ito sandali. Ngunit si Flynn, hindi sumuko at determinado at hindi nagpakita ng anumang bahid ng pag-aalinlangan. Iniabot niya ang kanyang kamay na may alab ng apoy sa paligid niya. Sa isang iglap, direkta siyang naghagis ng bola ng apoy sa halimaw. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa, maganda at patuloy na ginabayan ng apoy sa nakakabighaning sayaw. Pumutol sa gabi at pinaluhod ang mabangis na halimaw. Ang malakas na sigaw na ito ay tumahimik habang nilalamon nito ng kawalan. Naiwan lang ang mga kumikislap na abo na nagkalat sa malamig at tiwangwang na lupa. Ang kapangyarihang ito, pwedeng galing ito sa angkan ng Phoenix. Ikaw si Phoebe, ang anak ko. Ang kinalabasan ay bahagi ng maingat na plano ni Flynn. Ngunit isang panandaliang kislap ng pagdududa ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay isang detalyadong pagganap, kinakalkula hanggang sa huling detalye. Ang apoy ay ginawa gamit ang pinagbabawal na mahika, at ang halimaw ay peke. Isa itong kakampi na inilabas ng kanyang tagapagligtas. Phoebe, umuwi ka na sa kastilyo kasama ko. Kaya ang pangalan ni Phoebe, ang mataas sa prinsesa ng Phoenix, ay naging isang titulo na inangkin ngayon ni Flynn. Mula sa sandaling iyon, lahat ng pribilehiyo at paggalang na utang sa nag-iisang prinsesa ng kaharian ay tinatamasa niya. Sa loob ng 16 na mahahabang taon mula nang mawala si Phoebe, wala pang nakakita sa hari ng lubos na masaya. Ngunit kabaligtaran, ang matalas at makahulugang tingin ng reyna ng Phoenix ay tila tumugos sa maingat na binuong mukha ni Flynn. Mula sa unang pagkakataon na sila'y nagkita. Sinabi sa akin ng hari ang tungkol sa sayaw na ang apoy na ginamit mo upang talunin ng demonyo. Ipakita mo nga ulit sa akin. Patawad po, Ina. Pinagod ko ang sarili ko kanina at hindi ko ito magawang muli. Napakahina. Simula bukas magsasanay ka ng pribado sa akin. Nakahinga ng maluwag si Flynn. At nakaligtas siya sa unang araw niya. Ngunit ang pagkakampante niya ay panandalian. Ang tunay na pagsubok ay naghihintay ngayong madaling araw. Dinala ng reyna si Phoebe sa lawa ng Ashen, kung saan kumukulo ang nilusaw na putik, at sinubukan ng paglaban sa init sa likas na sinumang anak ng Phoenix na may purong dugo. Kinagat ni Flynn ng kanyang ngipin at nagtiis. Napakainit! Kahit na ang pulbos ng yelo na ibinigay sa akin ng aking tagapagligtas ay hindi nakakatulong. Tama na, magpahinga ka muna. Nang gabing iyon, nag-iisa sa kanyang silid, umiyak si Flynn sa pag-iisa. Masakit at pagod ang kanyang katawan. Iyon ang unang pagkakataon na umalis siya sa nayo ng flamingo mula nang maalala niya. Naalala niya ang kanyang nakaraan bilang ulila na kinukot niya ng angka ng flamingo. Isang lahi na itinuturing na walang silbi dahil sa kawalan ng mahika. Ulila na siya. Walang nagpalaki sa kanya. Hindi nakakagulat na hindi niya kayang mag-ibang anyo sa flamingo. Nagulat sa mahinang tunog, si Flynn ay likas na natigilan. Nagpapahinga lang nang makilala ang pribadong senyales ng kanyang tagapagligtas, si Callion. Si Callion, ang pamangkin ng hari, ang siyang nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Ilang taon nang nakakalipas sa desperadong pagtakas mula sa kawan ng gutom na uwak, nakilala ni Flynn si Callion na nagligtas sa kanyang buhay. Nagulat si Callion sa itsura ni Flynn na kahawig ng batang reyna ng Phoenix. Ngunit gaano man niya ito sinubukan na natili itong isang ordinaryong babae. Patawad sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapansin-pansin kamukha mo ang taong hinahanap ng aking angkan. Ang hari ay nagkasakit ng malubha matapos mawala ang kanyang anak. Pwede ka bang magpanggap bilang Phoebe? Ito'y magdadala sa kanya ng labis sa kagalakan. Pagkatapos ng maraming paghihikayat, napagtanto ni Flynn na ito ang pagkakataon niya para matakasan ang kanyang kahabag-habag na buhay. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. At gusto kitang tulungan. Ang nag-iisang taong naging mabait sa akin. Dahil alam niya ang mga paghihirap ng kanyang hinarap sa buong araw, maingat na nagbahagi si Callion ng paraan kung paano haharapin ang mga pagsubok sa ilalim ng maingat na mga mata ng reyna. Kinabukasan, ang gawain ni Flynn ay paamuhin ang apoy na ibon. Isang mabangis na nilalang na sumusunod lang sa mga may purong dugong Phoenix.
Pinagmasdan ng Reyna ang kanyang bagong natagpuang anak mula sa malayo. Ang kanyang tingin ay malamig at may pag-aalinlangan. Hindi tama. Ang apoy na ibon ay tila hindi pangkaraniwang agresibo ngayon. Bago niya mapigilan, ang nilalang ay sumugod kay Flynn na may matinding galit. Gamit ang patnubay ni Callion, nakagawa si Flynn ng munting apoy, sapat na para pigilan ang hayop. At gumamit ang anting-anting para pilitin itong sumuko sa kabila ng sakit nito. Ngunit nag-alinlangan si Flynn. Tumingin ng malalim sa nagliliyab na mata ng halimaw na apoy na ibon. Dahan-dahan at patuloy niyang nilapitan ito. Anong ginagawa niya? Sa mas malapit na pagsisiyasat, napansin ni Flame ang isang malaking tinik na nakabaon sa kuko ng hayop na nagdulot ng sakit at pagwawala nito. Hindi pinansin ang mga paso sa kanyang kamay, matyaga niyang inalis ang tinik. Ang mabangis na sigaw ng halimaw ay napalitan ng mahinang huni ng pasasalamat. Ang batang to, mas maganda siya kaysa sa inaakala ko. May ingat na nagpadala ang Reyna ng mga tagapagpagaling kay Flynn. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang lahat. Bagamat hindi siya nagpakita ng pagmamahal tulad ng hari, paminsan-minsan ay tinuturuan ng Reyna si Flynn ng mga mahika upang palakasin ang kanyang kakayahan. Si Flynn na naantig ay masigasig na nag-aral. Talagang sinimulan niyang mahalin ng lugar na ito kaysa sa nayon na dati niyang tinatawag na tahanan. Nang malapit na ang kaarawan ng Reyna ng Phoenix, ang kaharian ay kumikinang sa maapoy na liwanag. Nagtipo ng mga mamamayan upang ipakita ang kanilang pinakamahalagang regalo. Nababalisa si Flynn, hindi sigurado kung anong regalo ang dapat niyang ibigay. Isang espesyal na regalo? Paamuhin ng perlit? Ang sinaunang halimaw na sinelyuhan sa loob ng isang siglo at dinala sa kastilyo. Walang katulad na regalo. At igagalang ng lahat magpakailanman. Binulag ng tiwala at pagnanais na pasayahin ng Reyna. Umalis si Flynn sa palasyo at pinuntahan ng lugar na sinabi ni Callion. Nakatago sa mga anino, si Callion ay tahimik na nagmamasid, naghihintay ng perpektong sandali. Habang papalapit si Flynn sa sinaunang selyo ng Peerlit, binasag ni Callion ang harang, pinalaya ang mabangis na halimaw. Nagising ang napakalaking Peerlit na may nakakabinging ungol na yumanig sa mga bundok. Anong gulong ginawa ko? Lumabas ang Peerlit mula sa kanyon. Dala ang nakakapasong init na sumunog sa mga bukid at nayon. Malayang dumalo yung mainit na putik, inuubos ang lahat ng dinadaanan nito. Nagtungo ang Peerlit sa kastilyo at sinubukan ni Flynn ang makakaya niya na harangin ang daan nito. Ngunit ang mahika na maaari niyang makuha ay kasing hina ng mga bulong sa hangin. Kinailangan ng Hari at Reyna na gamitin ang kalahati ng kanilang kapangyarihan upang masupil at makulong ang Peerlit. Ngunit ang pagkawasak ay napakalaki para sa konseho ng mga Maharlika at ang mga tao ay manatiling kalmado. Ang buong Maharlikang pamilya ay pinanagot sa sakuna. Si Flynn sa gulat ay ibinaling ang kanyang desperadong mga mata kay Callion para humingi ng tulong. Isang prinsesa na nangahas palayain ng Peerlit na nagdala ng gulo sa kaharian ng Phoenix. Ito marahil ang sapuatan ng Hari at Reyna. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba ikaw? Si Callion ay tumakas sa lahat ng sisi, ilangkin ng kredito para ilantad ang mga aksyon ni Flynn sa konseho. Dahil sa pagsisisi, nagpa siya si Phoebe na ipagtapatan lahat sa mga magulang ng kanyang niloko. Matagal ko nang alam. Ipinanganak si Phoebe ng maaga at hindi kailanman nagmana ng walang hanggang apoy ng aming angkan. Kaya walang paraan na pwede niyang gamitin ng sagradong apoy tulad ng ginawa mo para lokohin ako. Kung gayon, bakit mo? Para sa kapakanan ng pamilya at kasiyahan ng hari. Pero sa paglipas ng panahon, pinatunayan mo ang kabaitan at katapangan mo. Kaya unti-unti kitang tinanggap. Patawad po at binago kita. Alam ko hindi mo kasalanan. Sa panahon ng seremonya ng abong korona, gagamitin natin to bilang pagkakataon para umalis sa lugar na to. Hindi! Kahit na hindi ako si Phoebe, gusto kong tumayo sa tabi ng mga magulang ko sa lahat ng ito. Iniabot ng Reyna kay Flynn ang isang maliit at ginintuang balahibo, isang anting-anting upang protektahan siya sa hinaharap. Mamuhay ng magandang buhay. Kapag isang araw nakita mo si Phoebe, ipasa mo sa kanyang balahibo na to. Nagsimula ang seremonya at ang paligid ay nagliyab sa nagniningas na apoy. Ang Hari at Reyna ay taimtim at masakit na ginamit ang kanilang apoy ng Phoenix para gawin ang mahalagang korona ng abo. Huwag ka masyadong magdiwang, Callion.
Pipiliin ng corona ang tunay na karapat-dapat. Tumahimik ka! Ikaw ngayon ang kahihiyan ng kaharian ng Phoenix! Nang dumampi sa kanya ang liwanag ng korona, isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw na yumanig sa buong paligid. Ang korona ng apoy sumabog sa mabangis na apoy. Tumangging magpasakop sa kasakiman at masamang puso ni Kalyon. Sa galit, sinubukan ni Kalyon na gumamit ng itim na mahika para pilitin ang korona na sumuko. Napatay ang apoy at kumalat ang kadiliman sa lugar. Sa kaguluhan, hinarap ng Hari at Reyna si Kalyon sa huling pagkakataon, gamit ang huli ng kanilang walang hanggang apoy upang pigilan siya. Ama! Ina! Huh? Flame, tumakbo ka! Inalis ng Reyna ang pagkukunwari na ginawang kahawig ng Phoenix si Flame at hinimok siyang tumakas habang kaya pa niya. Nag-alinlangan si Flame, pinanood ang maharlikang pamilya na nilalaman ng apoy. Ama! Ina! Sa pagtanggi sa utos ng Reyna, si Flame ay sumugod. Naalala niya ang lahat ng aral, pagmamahal at pag-asa na ibinigay sa kanya ng maharlikang pamilya. Sa bawat patak ng lakas, lumaban siya para protektahan ng mga tao at harapin si Kalyon. Sa tingin mo ba mapipigilan ako ng flamingo na tulad mo? Hangal na bata! Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, ang balahibo ng Phoenix na ibinigay ng Reyna kay Flynn ay kuminang. Nagliyab sa napakalaking apoy na bumalot sa kanya. Sa halip na sunugin siya, ang apoy ay sumanib sa kanyang puso. Binago ang munting flamingo sa isang tunay na Phoenix na may napakalaking nagnininas ng mga pakpak at kadakilaan. Bumangon mula sa abo, tumayo si Flynn na may maningning na mga pakpak. Isang simbolo ng walang hanggang apoy na tanging ang maharlika lang ang nagtataglay. Ang korona ng abo ay lumipad patungo sa kanya, nagniningning ng maliwanag at pumatong sa ulo niya. Ang walang hanggang apoy ay tumupok naman kay Kalyon na tumapos sa kanyang balak at nagpanumbalik ng karangalan sa maharlikang pamilya. Huh? Ikaw ba talaga ang Phoebe ko? Di bale, hindi mahalaga kung sino ka. Napatunayan mong karapat-dapat ka sa koronang to. Ang apoy at ang kanyang hindi natitinag na katapatan ay nilinis ang lahat ng mga pagdududa at akusasyon laban sa maharlikang pamilya. Ang konseho ng mga tao ay inamin ang kanilang pagkakamali, nagpanumbalik sa dignidad ng Hari at Reyna. Si Phoebe ngayon na isang tunay na prinsesa ay tumayo sa tabi ng kanyang magulang, handang isulat ang susunod na kabanata ng pamana ng kaharian ng Phoenix. Ang pamilya ni Dr. Hines ay patuloy na tumatanggap ng mga kakaibang bisita. Minsan, ng isang bisita ay hindi sinasadyang naghagis ng martilyo na nagpatawag ng kidlat na pumunit sa silid. Sa ibang mga pagkakataon, may naglabas ng hindi makontrol na mga sapot ng gagamba na bumuhol sa lahat. Ama! Paalisin mo nga mga weirdo na to ngayon. Hindi sila weirdo! Bayani sila! Ang ating mga regular na bisita, Eliza! Regular? Meron bang regular na parang bangkay na nakabalot mula ulo hanggang paa? O umuungol na walang dahilan? Ang trabaho ni Hines ay pagalingin at pasiglahin ng mga superhero. Araw-araw abala siya sa mga kakaibang gawain ng mga hindi pangkaraniwang taong to. Isang bagay na kinasanayan ni Eliza. Kahit ang laging paglipat ng mga bahay, walang tunay na kaibigan, ito'y naging normal para sa kanya. Ito ay isang araw tulad ng iba pang araw. Oo, normal na ang kanilang bahay ay mukhang nakaligtas lang sa isang labanan sa pagitan ng mga higante. Maliban sa pagkakataong ito, hindi niya mahanap ang karaniwang nakakalohong ngiti ng kanyang ama na nagsasabing, aayusin ko to sa lalong madaling panahon. Ang aking munting prinsesa, meron akong agarang trabaho at kailangan kong maglakbay, pakiusap, magpanggap bilang pamilya ng 3 superhero na darating. At tulungan silang itago ang kanilang tunay na pagkatao. Muli, dinala ng maloko niyang ama si Eliza sa isang bagong kakaibang bulo. O baka 3. Kamusta, mahal? Simula ngayon, ako ng tatay mo. Ako si Wade. Aming Eliza. Ang ganda mo. Naku, huwag kang matakot. Wade, ibig kong sabihin, ang tatay mong ito, ang hilig maging emosyonal na ganyan. Pumasok na lang tayo sa loob at pag-usapan ng mga bagay. Ate, may kapatid na ako ngayon. Napakagaling. Ito'y napakainit. Anong ginagawa niyong lahat? Naku, hindi. Bakit dapat? Hinaan mo ng konti yung boses mo. Tara na sa loob ngayon na.
Ang mga sumunod na araw sa mapaminsalang pagsisimula na yun ay hindi mas maganda. Si Valerie, ang nagpapanggap na ina ni Eliza, ay patuloy na ginawang magulo ang kusina sa sobrang paggamit ng lakas. Si Wade, ang kanyang nagpapanggap na ama, ay umiyak sa pinakamaliit na bagay. At ang munting si Frederick, ang nakakainis na nakababatang kapatid, ay madalas na nakakasunog ng mga bagay na hindi sinasadya dahil hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Kinailangan ni Eliza na gamitin ang huling patak ng pasensya niya para hindi sumabog at palayasin silang lahat. Sa taunang pagtitipon ng pamilya na ginaganap sa paaralan, huling nagdulot ng gulo ang pamilya ni Eliza. Tignan mo ang mga magulang mo, Eliza. Wala pa akong nakitang taong ganyan kabastos. Kahit ang mga tagalingkod namin ay hindi magpapakababa sa mga yun. Mahal, hindi mo dapat. Nag-aalala lang si Valerie para kay Eliza. Ngunit bago niya makontrol ang kanyang lakas, nang may tumulong kay Lucia, bago pa man siya makakilos ay natamaan na siya ng ulan ng luha mula sa emosyonal na lalaki. Si Frederick, sa pag-aakalang kinukutya si Eliza, ay handang lumaban. Tama na! Tumigil kayo! Maghintay ka, Eliza! Hangal ka! Ang weirdo mo! Hindi ko to palalampasin! Tinupad ni Lucia ang kanyang pangako at sa mga sumunod na araw si Eliza ay kinutya at nilayuan ng mga kaklase niya. Kamusta ka na, weirdo? Natuwa ka ba sa mga regalong ibigay ko sa'yo? Ang tanging dumamay kay Eliza ay ang kanyang matalikang kaibigan. Si Anna, ang pinakamatalinong babae sa klase na may misteryosong pinagmulan. Salamat kay Anna, naging mas madali ang buhay ni Eliza. Huwag kang mag-alala, Eliza. Hihilingin ko sa aking ama na tumulong sa paghahanap ng iyong ama. Bago sila makakilos, isa pang insidente ang naganap na nagdulak kay Eliza sa kanyang limitasyon. Alam ni Frederick na may damit na labis na pinapahalagahan ni Eliza, kaya sinubukan niyang lahat para protektahan ito. Aksidente siyang naglabas ng apoy na sumunog sa isang bahagi ng damit. Nang makita ito, nataranta si Wade at inunat ang kanyang mahahabang braso. Desperadong sinusubukang iligtas ang kawawang damit. Na parang hindi sapat sa nakakapinsalang sitwasyon, tumalon din si Valerie na nagambag sa gulo. Nanginginig sila, hindi sigurado kung paano haharapin si Eliza. Ang pinakakinatatakutan nila, syempre, hindi naiwasang mangyari. Ang lakas ng loob mo! Hindi ko na kaya to! Umalis na kayo sa bahay ko! At dalhin mo na rin yung pangit na kwintas ng pamilya. Itapon mo yan! Mainit lang ang ulo niya. Siguro nga dapat tayong bumalik sa base. Hindi alam ni Eliza na ang kwintas na itinapon niya ay nagtatago sa kanya mula sa matatalas na pandama ng tumutugis ng mutant. Ang mutant na ito, kasama ang marami pang iba, ay matagal nang hinahanap si Eliza at kanyang ama. Aba, dalaga, bakit hindi mo sabihin sa akin kung nasaan ang kayamanan ni Heinz? Mahuhulog ka pa rin sa kamay ko. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ngunit ang mutant na ito ay hindi lang ang may habol sa kayamanan. Sa loob ng ilang minuto, mas maraming mutant ang dumating, naglalaban para sa yaman. Para mahuli ng buhay si Eliza, ang mga mutant ay hindi tumigil sa pakikipaglaban. Habang kumakabog ang puso ni Eliza sa takot, biglang sumulpot ang kanyang kunwaring ama. Mabilis ang kanyang kunwaring ina na ginamit ang kamay niyang bakal. At ang kanyang nagninila sa nakababatang kapatid ay ginabi ang mga natirang mutant. Ibalik mo ang kwintas, Eliza! Pansamantalang haharangan nito ang kanilang senyalis! Natapos ang labanan ng gabi iyon nang masunuring isinuot ni Eliza ang kwintas. Nang lumipas na ang panganib, naalala nilang lahat kung gaano kagalit si Eliza. Siguradong nabigla ka lang, Eliza. Oo, magpahinga ka na. Mananatili kami sa labas. Maglilinis at magbabantay ngayong gabi. Naku, hindi! Ang gulo! Yung mga nakakainis sa mutant na yon. Isipin mo kapag nakita ni Eliza ang gulong to. Tara na, kumilos na tayo, dali. Maghanda din tayo ng pagkain para sa kanya. Kailangan niya pumasok na maaga bukas. Frederick, matulog ka na rin. Umalingaw-ngaw ang mga bulong nila sa kwarto ni Eliza, pero kahit papano, hindi na siya naiinis. Kinaumagahan, nakakita si Eliza ng almusal at isang nakakaiyak na liham ng paghingi ng tawad mula kay Wade. Mahal na Eliza, hindi namin sinasadyang sirain ang mga gamit mo. Gusto lang naming protektahan ng damit na gusto mo para maging maganda ka sa susunod na piging.
Totoo, si Eliza ang pinakamaganda. Pagbaba ng sulat, nakita ni Eliza ang 3 pares sa mga mata na sabik na balisang nakatingin sa kanya. Magkakaroon tayo ng pagtitipon para pag-usapan ng mga dapat gawin na trabaho. Mga dapat gawin na trabaho? Ayon sa bagong plano, simple lang ang patakaran. Huh? Gawin kung ano ang iyong makakaya at huwag subukang gayahin ng sinuman. Si Valerie sa kanyang lakas ay aasikasuhin ng mga gawaing nangangailangan ng pisikal na lakas. Si Wade sa kanyang liksi at husay ang namamahala na ngayon sa paglilinis. Walang masyadong hirap para sa kanya. At ang pagsisindi ng apoy, paggabay sa daan, o pagbibigay ng init ay malinaw na gawain na sabik na gawin ni Frederick. Kaya naging maayos ang takbo ng bahay. Hindi lang yun, nagsimula rin si Eliza na matuto ng diskarte sa pagtanggol, sa sarili mula sa kanila, kahit na siya mismo ay walang anumang kapangyarihan. Kung may isang taong hindi natuwa sa tagpong ito ng pagmamahal ng pamilya, iyon ay si Anna, ang matalik na kaibigan ni Eliza. Huwag mo hayaan ng mga mutant na yun na lumasan sa'yo. Desidido kong matuklasan ng kanilang pagsasabuatan. Sa wakas, pagkatapos halughugin ang buong bahay na parang mga detective, matagumpay na sinabi ni Anna. Ang sulat kamay mula kay Heinz ay peke. Bilisan mo! Palayasin na natin ang mga sinungaling dito! Sa ilang tanong lang, si Wade na sobrang emosyonal ay hindi marunong magsinungaling, ay sinabi ang totoo. Yun pala, nung araw na sinalakay ang kanilang bahay, si Heinz ay nasa malaking panganib. Ang 3 superhero ay pinadala ng organisasyon para kunin ang isang espesyal na imbensyon. Isa sa nagbibigay daan kay Heinz na muling magkarga ng kapangyarihan ng mga superhero. At para protektahan din si Eliza. Nang marinig ito, si Eliza, na nagsisimula palang maniwala sa pansamantalang pamilya niya, ay muling nadurog. Hindi mo talaga mapagkakatiwalaan ng mga mutant na to. Huwag kang mag-alala, Eliza. Ipapahatid ko sila sa mga kawal ng pamilya ko sa hari. Sa takot na magdulot ng gulo para kay Eliza o masira ang kanilang misyon, ang 3 miyembro ng pamilya ay hindi lumaban at nahuli. Lagi akong nandito para sa'yo. Ngayon, hanapin na natin ang sikretong taguan ni Heinz sa bahay na to. Baka makagawa tayo ng paraan para maibalik siya. Sa kanyang kalungkutan, maingat na hinanap ni na Eliza at Anna ang bawat sulok ng bahay. Nakakita si Eliza ng kakaibang baka sa mga larawan ng kanilang pamilya. May kakaiba sa larawang to. Ang ayos. Hindi dapat ganito, di ba? Inayos ni Eliza ang mga larawan sa pag-alala niya. At sa kanyang pagtataka, isang nakatagong silid ang bumukas. Isang silid na hindi pa niya nakita noon. Pero bago pa makakilos si Eliza, ay mabilis si Anna at nagmamadaling pumasok. Sa puntong ito, hindi na kailangan ni Anna na itago ang kanyang tunay na intensyon. May ipapaliwanag ka ba sa akin? Patawad, peking kaibigan. Hindi ikaw ang pakay ko. Ang kayamanan ni Heinz. Ano sa tingin mo? Mahusay bang ginawa kong pagtatago ng pagiging mutant ko? Tulad ng maraming iba pang mga superhero, naniniwala si Anna na ang kanilang mga kapangyarihan ay lubos na mapapahusay sa pamamagitan ng pagkuha ng kayamanang to. Kaya, nang mabuksan ang lihim na silid, ay nawala ang proteksyon na hadlang. Mabilis itong naramdaman ng iba pang mga tiwaling superhero. Isang magulong labanan ang naganap, kung saan si Eliza na walang espesyal na kapangyarihan ang pinakamahina. Huminga ng malalim, inalala ni Eliza ang mga aral na itinuro sa kanya ng peking magulang. Kahit na ang kapangyarihan ay may kahinaan. Kung tinitignan mong mabuti ang sitwasyon, magkakaroon ka ng isa sa 100 pagkakataong matakasan ito. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Eliza. Gumulong sa ligtas na sulok at matyagang naghintay ng pagliligtas. At sa wakas, dumating na sila. Nandun sila, ang malakas na babae na nagpapalipad sa mga kaaway sa isang tulak lang. Ang lalaking may mahahabang braso, hinihila ang mga umaatake palayo sa pinagtataguan ng kanyang anak. At ang nagninginas na batang lalaki, parang nasusunog na gulong. Dumating ng pamilya ko. Sa kabila ng kanyang pagkabigo sa pag-alam ng katotohanan ukol sa liham ng kanyang ama, hindi sumang-ayon si Eliza sa pagmamadali ni Anna na gumawa ng marahas na hakbang. Mabilis na dumating ang puwersa ni Anna. Ang pinakamahusay na magagawa ni Eliza ay ipasok ang matalim na sandata na ginawa ng kanyang ama sa bulsa ng nakababatang kapatid.
Ang sandata na yon ang nagbigay daan sa pamilya na makalaya mula sa espesyal na hawla kung saan sila nakulong sa daan patungo sa palasyo. Kahit na silang tatlo ay nagdulungan, ang mga mutant ay napakarami. Sa pakikibaka upang protektahan ng pamilya, si Wade ang lalaking madalas na tinutukso dahil sa pagiging emosyonal ay isinakripisyo ang sarili. Nalusaw sa tubig. Amang Wade, hindi! Isang matalim na kuko mula sa isang taong lobo ang halos tumama kay Eliza. Kung hindi dahil sa napapanahong interbensyon ni Ana. Anak ni Hines, ibigay mo ang kayamanan ng iyong ama. Kung hindi, tapos na ang matipunong babaeng to. Hindi! Tumakas na kayo mga bata! Iwanan niyo na ako! Ah! Ngunit si Eliza na hindi pinansin ng desperadong pakiusap ni Valerie ay nagdala ng malaking kahon na naglalaman ng kayamanan at naglakad patungo sa taong lobo. Tuwang-tuwa niyang itinabi si Valerie para kunin ang kahon. Sa isang iglap, si Frederick na nagpapanggap na bolang apoy ay lumabas sa kahon. Pinaso ang mga kamay ng taong lobo at pinatumba siya. Nagbago ang lahat. Nang makita ang pagkakataong ito, tinapos ni Ana at Valerie ang lobo at mga alagad nito. Hindi pa to tapos. Marami pa sa kanilang darating. Eliza, ngayong meron ka ng kayamanan, gamitin to para palakasin ang kapangyarihan ng lahat. Hindi ko na kailangan itago pa to para sa sarili ko. Gusto ko sana, ngunit ang kayamanan ng aking ama ay... Tingnan mo ulit. Baka may sikreto. Isang mahinang ingay ang nagpakaba sa lahat. Handa na para sa isa pang labanan. Teka, ako ito, si Hines. Si Hines sa kanyang karaniwang nakakalokong ngiti, ipinaliwanag ni Hines na nahuli siya ng mga ahente ng hari nung araw na yun. Pineke niya ang pagkamatay ni Hines para isipin ng organisasyon ng superhero na wala na talaga si Hines. Nagawa lang ni Hines na muling pagganahin ng proteksyong hadlang para sa kanilang tahanan, na pinapayagan lang ang mga pinagkakatiwalaan niya dito. Ako, kasama pang isang alkimiko na nahuli din ng hari ay nakatakas at dinala namin ang kanyang kahinaan sa amin. Akala ko wala ka na. Nilikha muli ni Hines at ng ina ni Ana si Wade sa pamamagitan ng kondensasyon sa singaw ng tubig. Mukha siyang nanlumo at mas mabilis na umiyak kaysa dati. Pero walang pumansin sa kanya dahil abala silang lahat sa pagdiriwang ng magkasama. Ang impormasyon tungkol sa kahinaan ng hari ay personal na inihatid ng 3 miyembro ng Peking pamilya sa organisasyon. Ibig sabihin hindi na tayo magkakasamang titira. Kami. Magkikita tayong muli. Tama. Kaya ano po ba talagang iyong kayamanan? At bakit may litrato ako dito? Ikaw ang aking kayamanan. O, diba? Napakaganda ng larawang yun. Ang pagtingin dito ay nagbibigay sa akin ng walang katapusang lakas para magtrabaho. Mama! Ikaw din po ang aking kayamanan, Ama. Anong sabi mo? Sabi ko, linisin mo po ang kalat na to dito ngayon din. At huwag ka nang magbabalik ng mga mutant na yun sa bahay. Mga superhero sila!